Kapuri-puri daw si Sara Duterte sa mga DDS. Ayon sa mga DDS, ayon kay Harry Roque, tignan nyo daw, napakabilis. Agad-agad talaga ay naandoon sa Zamboanga etong sa Sara Duterte para makisimpatya. Para na rin makiramay sa mga nawalan doon sa shooting sa isang eskwelahan sa Zamboanga, sa Ateneo de Zamboanga. Ang sinabi ni Harry Roque, nagpunta na daw ba si PBBM sa Ateneo de Zamboanga? Hindi ba daw mahilig siyang mag-titser-titseran? Ngayon, kailangan daw siya doon. Si Harry Roque. Wala ka ng pag-asa, boy. Sagad na po yung kawalang hiyaan mo sa Pangulo. Wala ka na talagang pag-asa. Siguro umaasa pa rin itong si Harry Roque na mapipwesto, maluluklok sa pwesto si Sara Duterte sa 2028. Medyo malayo-layo pa kung sakali yung aantayin mo na yan, Harry Roque. Ang tanong, paano kung hindi? Paano kung ma-impeach si Sara Duterte? Napakaliwanag sa sikat ng araw na dapat siyang ma-impeach at dapat siyang mapatawan ng perpetual disqualification na kaparusahan. Perpetual disqualification sa anumang pwesto sa gobyerno, kahit daw kagawad. Parang ikaw, Harry Roque, perpetual incarceration ang mangyayari sa iyo. Makukulong ka ng habang buhay. Yan ang mangyayari sa inyo. Alam niyo sa mga sarili niyo kung gaano kalaki ang dapat niyong pagbayaran. Kaya nga hindi niyo maharap-harap ang batas. Hindi niyo maharap-harap yung mga kaso na isinampa laban sa inyo, Mr. Harry Roque. Pagdating naman kay Sara Duterte, bakit daw ba agad-agad siya? Or madali siyang makapunta doon? Naturalmente, wala siyang ginagawa. Wala siyang trabaho. Naisip niya agad na malaking balita yon at yung tinatawag na media mileage ay medyo ayos-ayos. Yan po ang ginagawa ni Sara Duterte. Sa madalit salita, siguro na may alam mo, Mr. Harry Roque, na ilang beses na rin, sa marami na rin pagkakataon, lately lalo, ang ginagawa na lang ni Sara Duterte ay yung tinatawag na damage control. Wala na, di ba? Lahat ng baho ni Sara Duterte ay lalabas na. Lumabas na yung ilan. At ang dami pa pong maglalabas ang baho si Sara Duterte. So anong gagawin? Alangan namang sa puntong ito ay magyabang pa siya, magwala pa siya, magmatigas pa siya, magbanta pa siya, natural hindi. So kung totoo man na gusto niyo makipagkita sa Pangulo, aba, fake news daw yon, nakagagawan nyo rin.